Isang magpapalang araw na naman po mga kapatid at family day po ngayon dito sa Canada. Sa oras na ito ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Old Testament sa aklat ni Propeta Amos, Kabanata 3, talata 3. Ang sabi po dito, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi muna sila magtipan? Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid, yung isang tanong, yung katanungan na pwede bang magsama yung dalawang tao sa paglalakbay na hindi muna nakikipagkasundo sa isa't isa. Yung bago silang maglakbay, kailangan muna nilang mag-agree o magkaisa, magtipan, yung sabi doon. Kasi kailangan pareho yung purpose nyo. Alam yung dahilan bakit kayo magsasama. 'Di ba? Kailangan alam nyo saan ba kayo tutungo, saan ba yung pupuntahan ninyo. Baka mamaya yung isa gusto sa kaliwa, yung isa gusto sa kanan. Yung isa gusto pumunta doon sa dalampasigan, yung isa naman gusto lang doon sa may park lang, 'di ba? O kaya yung isa gusto kumain doon sa restaurant, ikaw gusto mo, dahil kulang yung budget mo, medyo short yung budget mo, kaya doon ka lang sa turo-turo o kaya sa karinderya, di ba? Ang pinakano dito is yung agreement, no? Kailangan malinaw sa bawat isa yung inyong tatahakin o kaya kung may mga plano kayo o meron kayong gagawin na magkasama, kailangan malinaw sa bawat isa yung gusto nyo na mangyari. No, yung gusto nyong puntahan, gusto nyong maganap, o ano pa man na pwede nyong pag-usapan, kailangan nyo munang mag-agree. Kasi bakit? Mahirap naman yun habang kayo naglalakbay, doon pa lang kayo mag-uusap. Di ba? So, kailangan, kaya nga, pag kunyari, magpapatayo ka ng bahay, gagawa ka muna ng planning, no? Gagawa ka muna ng blueprint, hindi pwede yung sige lang kung ano na lang yung mangyari, di ba? Hindi pwede gano'n. No? Habang nagpapatayo ka, doon mo na lang iisipin kung saan mo ilalagay yung sala, saan yung kusina, saan yung kwarto. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Kailangan bago mo ipatayo yung isang bahay, kailangan nandun na yung blueprint, nandun na yung plano para magiging maayos yung flow ng pagtatrabaho at pagtatayo ng bahay. Ando na yung mga kagamitan, ano ba yung gagamitin, ilang piraso, bla 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 bla. No? Hindi pwede yung tsaka ka manganga pa kung ano yung mga kailangan yung kagamitan. Ganun sa paglalakbay, ano ba yung dapat natin dalhin? 'Di ba? Ilang araw ba tayo sa paglalakbay natin ito? 'Di ba? Hindi lang yung sa pag-agreement nyo, sa pagkakasunduan nyo, maraming mga aspect na dapat ninyong isipin din, 'di ba? May pundo ba tayo? May budget ba? Di ba? Ano yung mga dadalhin? So, yung mga ano yan kailangan pag-agrihan nyo, no? Sinong gagastos nito? Di ba? Anong itong gastusin ba to? Hati tayo o ano? No? Sabi mo, ako bahala sa pagkain. O sige, ako bahala sa transportation. Mga ganun, di ba? O sige, ikaw bahala sa sasakyan. Ako bahala sa gasolina. Mga ganung agreement di ba? Hindi pwede yung, sige, lakad tayo. No? Tapos pasyal yun, hindi nyo alam kung sino gagastos. Di ba? Siyempre, pag ganun, walang agreement, mag-aaway. Magkakaroon kayo ng samaan ng loob. Kasi wala kayong pinag-usapan Di ba? So, bago kayo maglakbay, dapat meron muna kayong pinag-usapan na ganito, ganito. At siyempre, kung ano man yung pinag-usapan nyo, dapat tuparin nyo. Di ba? Hindi pwede yung along the way, sasabihin mo, ay, wala akong sinabing ganun. O kaya, hindi mo gagawin yung sinabi mo. Hindi pwedeng ganun. Pag ikaw nagsabi na ikaw bahala sa gasolina, ikaw yung bahala sa gasolina. Diba? Hindi pwedeng sabihin, ay, akala ko kasi hanggang ano lang, 500 lang yung magagastos. Diba? Kaya nga, bago kayo maglakbay, tatansyahin mo na magkano ba yung gagastusin. Kailangan may sobra ka rin. Hindi pwede yung akala. Siyempre, along the way, kung masiraan kayo, diba? O kaya, na traffic. Siyempre, pag na traffic kayo, magko-consume din yun ng gasolina. Di ba? Siyempre, hindi mo alam may mga aksidente. O kaya,
matagal na stuck ka ngayon dun sa traffic, di ba? Minsan, siyempre, sa ano nyo, may mga hindi mo ine-expect, di ba? Along the way. So, kailangan meron kang extra. Hindi pwede yung ano. Pero siyempre, dahil ikaw yung naka-in-charge doon, dapat prepare ka. Di ba? Mahirap din kasi maglakbay na bahala na si Batman. Hindi ganon, mga kapatid. Kahit naman sa trabaho pag nag-a-apply ka ng trabaho, may pinipirmahan ka dyan. Ibig sabihin, yung pinipirmahan mo doon, nakalagay pa doon, no? Na nabasa ko ang buong dokumento and I agree. No? May ganun talaga na word yun, and I agree. So, ilalagay mo yung pangalan mo, yung date, no? Tapos, nabasa mo at agree ka doon sa dokumentong yun. Na ito, kunyari, yung trabaho mo, nakalagay dyan, ito yung title mo, ito yung mga responsibilidad mo, diba? Ito yung mga benefits mo. So, pag pumirma ka na doon, ibig sabihin, nakipagkasundo ka doon sa company, kaya hindi mo pwedeng questionin na, bakit ito pinagagawa nyo sa akin? Hindi, nag-agree ka diba? Na ito yung gagawin mo. Kasi papakita lang sa iyo yung papel ito yung pinirmahan mo. Diba? Binasa mo ba? Inunawa mo ba? Pag pumirma ka na doon, tapos yung problema pala, hindi mo talaga binasa, hindi mo inunawa, basta pumirma ka lang, kasalanan mo yun. Diba? Kasi pumirma ka Nandyan naman, nakasulat naman lahat. So, naki-agree ka, umagri ka doon. Napakalaga na agreement, kahit naman din sa pag-aasawa. Diba? Hindi kasi puro love lang. Kailangan, nag-uusap kayo. Pag-uusapan nyo, ano ba yung, pag nagsama na tayo, ano ba yung kasunduan. Diba? Kanyari ako, nagsiserve ako sa Panginoon. Siyempre, sabi ko na kay sister wife ko, na siyempre, yung priority talaga si Lord. Diba? Yung aking panawagan, yung aking calling, yun ang kailangan mauna, di ba? Si Lord palagi. Kasi bakit? Kasi bago ko siya nakilala, si Lord muna di ba? At hindi naman kami pinagtagpo, no? Hindi naman kami nagkita, nagkakilala, naging mag-asawa, kung hindi dahil kay Lord. So, ibig sabihin, si Lord pa rin talaga ang number one. Hindi pwedeng, kaya pag may hayo ako, may mission ako, wala nang question yun, di ba? Kahit yung mga anak ko, alam nila yon, di ba? Na dahil kay El Shaddai, dahil kay Lord, nabuo yung pamilya natin, no? Nagkaroon tayo ng pamilya. So, dapat si Lord ang una. So, hindi na question yun O kaya, yung mga tulong natin sa magulang natin, sa mga kapatid natin, pinag-uusapan yan Di ba? Kung may sobra, pwedeng itulong. Kung alanganin, siguro sa susunod, no? Kung may, basta yun para maging smooth yung pagsasama. Kasi napakalaga yun, merong agreement, no? May kasunduan sa isa't isa, no? Dito sa Canada, siyempre, yung husband, tsaka yung asawa, nagtatrabaho. So, yung isa, sige, ako bahala dito sa mga groceries. Tapos yung isa naman sasabihin, ako bahala sa renta, ganon, di ba? May agreement So, para at least may panatag yung isip ng isa, di ba? Sabihin, sige, alam ko kasi dahil ikaw yung nakatoka dito, kahit naman sa mga sa mga organisasyon, di ba? Merong mga ministry yan sa bawat grupo, no? Ministry kaya dito may marshal, may usherette, may sa equipment, di ba? May sa preaching force, may sa council. So, bawat ministry na yan, merong kanya-kanyang tungkulin, gampanin. So, panatag yung puso ng bawat isa na mayroong gagawa ng ganitong tungkulin kasi nga meron ka ng meron ng grupo na gagawa para dyan. So, meron na agreement. Kunyari, may mga okasyon, may mga celebration. Diba? Meron ka ilalagay kayo bahala sa distribution ng pagkain. O ikaw bahala sa tubig, ikaw bahala sa kanin, ikaw bahala sa ulam, ganito. So, dahil may agreement, panatag yung isip ng bawat isa kasi hindi ka mag-iisip na may kanin kaya tayo, di ba? So, kailangan lang naman ang tao ay tumupad. Ang pahalaga lang na isang tao ay tumupad doon sa agreement, sa pinagkasunduan.
Kasi pag hindi tayo tumupad, sumunod dun sa pinagkasunduan, magkakaroon talaga ng problema. Diba? Mahirap kasi yun na puro kanin lang, walang ulam. No? O kaya puro ulam, walang kanin. No? O kaya may tubig nga, may kanin nga, may ulam nga, kaso wala namang tubig. Mahirap din yon. May tubig ka nga, may kanin ka nga, meron ka nga ulam, ang problema, wala palang nagdala ng kutsara at saka tinidor. At ang mahirap doon, may kutsara nga at may tinidor, wala palang plato. So may kita mo, napakalaga na yung bawat isa gagampanan yung pinagkasunduan. Kasi pag hindi tumupad yung bawat isa sa pinagkasunduan, talaga magkakaroon ng problema. Diba? Kahit nga sa prayer, sa panalangin, merong agreement. Diba? Kapag nag-pray sa community at nangangailangan ng pag-agree ng bawat isa sa prayer, napakalaga yon. Hindi pwede yung nag-aaway kayo sa prayer. Minsan kasi, kapag nahaluan ng personal yung panalangin, o kaya nadala ka lang sa galit mo, o kaya may hinanakit ka dun sa tao na nandoon, no? Nandoon sa grupong yon, tapos dadali mo sa panalangin yung mga himutok mo, yung mga sama mo ng loob. Diba? Mamaya-maya, narinig ng taong yun, mananalangin din siya. So, kung minsan, hindi maganda mga kapatid, hindi talaga maganda yung magiging kahinatnan kapag walang agreement. Diba? So, maraming bagay na napakalaga ng agreement mga kapatid. Yung mag-iisa kayo ng isip, mag-iisa kayo ng puso, gano'n naman talaga pag na kay Lord tayo. No? Tayo ay iisang katawan. So, kailangan mag-agree, yung utak, yung kamay, yung paa. Kasi kapag, siyempre, alam naman natin, yung head, walang iba, ang ating Panginoon. So, yung kamay, yung paa, kikilos, ayon sa gusto ng head, ng ating Panginoon, di ba? Ganun din So, hindi pwedeng hindi mag-agree yung kamay tsaka yung paa kasi wala kayong patutunguhan. Kung yung paa hindi maglalakad, wala kayong mapupuntahan. Yung kamay naman pag hindi gumawa, wala kayong kakainin, di ba? O kailangan mag-agree rin yung bibig kasi bakit? Kahit may pagkain, gumawa na yung kamay ng pagkain, kung ayaw mag-cooperate din, ayaw makipagkasundo ng bibig, ayaw sumunod, ano mangyayari? Lahat kayo gutom. Di ba? So, dito mga kapatid, napakalaga no? Kaya minsan nagkakaroon ng away, yung sisihan, di ba? Kasi nga hindi tumutupad dun sa napagkasunduan. Kaya mga kapatid, no, sa anumang bagay na atin pong gagawin, lalo ko okay lang kung ikaw lang mag-isa. Minsan nga, kahit ikaw lang isa, kailangan mo mag-agree sa sarili mo. Diba? Una, kailangan mo makipagkasundo sa sarili mo. Kasi siyempre, kunyari, diba, sa agreement sa ibang tao, siyempre, ito yung natuwa ko sa'yo. Kunyari, ikaw yung magwawalis, o kaya ikaw yung maglilinis ng CR, diba? Minsan, ayaw mong gawin. Kunyari, ayaw mong gawin. So, kailangan mo muna i-convince yung sarili mo. Kailangan mo munang sabihan yung sarili mo, kailangan mong gawin ito. Makipagkasundo sa sarili mo. Di ba? Kasi kung yung sarili mo, yung isip mo, yung isip mo, iba yung gusto, tapos yung puso mo, iba rin yung gusto, kailangan mag-agree yan yung katawan mo, di ba? Kailangan mag-agree dun sa utak mo. Kaya, kailangan mo muna makipagkasundo sa sarili mo. Pag okay ka na, minsan ganun, di ba? Sabi mo, ito na yung ano natin, napagkasunduan. Ikaw, okay ka na ba? Pag ganun minsan, okay ka na ba na makipag-agree? Kasi minsan, mo pa ini-internalize mo pa, no? Yung mga gagawin, di ba? Kailangan mo muna maging malinaw sa isip mo, sa puso mo, sa sarili mo. Diba? Kailangan mo munang maging malinaw sa sarili mo bago ka umagri, di ba? So, kailangan ikaw mismo sa sarili mo, makipagkasundo ka. Magkasundo yung utak mo, yung puso mo, yung buong katawan mo. Kailangan magkasundo-sundo yan. Diba? Baka yung kamay niya gustong magtrabaho pero tinatamad yung paa. Di ba? So,
Ganun mga kapatid. Napakalaga na ano man yung gagawin natin, sa anuman na sitwasyon, napakalaga ng agreement para maging smooth, maging maayos, maging mapayapa, maging matiwasay, maging maganda ang kalalabasan ng ating paglalakbay, na anuman ang ating ginagawa, magkakaroon ng katagumpayan. So yun lamang mga kapatid, at awan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.